O ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli po ako nagbubukas ng aking gagampanan. Pero ako po, bago po gumanap sa aking gagampanan, ako po muna yung nagdadasal. Umaharap po ako sa inyo na kayo pong nakakarinig sa akin para mag-isip, matauhan, at ang tangi ko pong panalangin ngayon na ganito po ang dasal ko ngayong umaga. Amang nasa langit, kami po ay nabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi po namin alam ang pakaliwa at pakanan. Ngunit sa pamamagitan po ng aming natutuhan, isinasangguni po namin lahat ang aming ginagawa. Lalong-lalo na po sa aming pamamasukan, sa aming pagkumpok sa pamilya, napakahina po ng kita. Kaya kayo na rin po, bigyan mo po kami ng tibay at lakas ng loob aming mga gagawin. Ingatan mo rin po kami sa pagkakasala. Ilayo mo rin po kami sa mga pagsubok. Ngayon po sa oras na ito, at kami nakapagdasal, naniniwala po kami na hindi niyo kami pababayaan. Iingatan niyo po kami para ma-base po namin ang aming mga pamilya, mga anak, sa konting kinikita ay mapagkasya. At ganoon din naman po sa mga murang kabataan, nagsisipag-aral, umiiyak, kumakalamatiyan. Tulungan mo din po sila. At kahit na po mahina ang budget, mapagkasya po nila at mapag-ingatan ang kanilang kalusugan. Bilang ako po'y nautusan niyo, mahal na Panginoon. Labis-labis po ang aking mga hiling, hingi ng tawad, at ganoon din po sa mga taong nagtitiwala. Ingatan mo po yung mga taong nagtitiwala sa aking lugar, sa aking panggagamot. Paspasan mo po sila, Panginoon. Kaya naniniwala po ako at ako'y sa maghapon na ito gagalaw ng muli ako sarap-sarap sa mga tao. Naniniwala po ako na babantayan niyo kami, pangangalagaan niyo kami, at kayo na rin po ang bahala sa aming kagalingan. Ama, Inang Birhen, Mahal na Jesus, lahat ng banal sa itaas. Magandang umaga po sa inyo. Sabi niyo, kamalakpak naman kayo. Ngayon, ito po ang aking mariing paliwanag. Heto po, kaya po ako nagpaliwanag ng ganito para maintindihan ng mga tao ang aking ginagawa. Kung sakali man po na ako may sinasabi, ito po ang ating pagkakagasusan. Ito po, dapat po nito, bawat isa, pasok po kayo. Bawat isa po, ito po, iba-iba ng sakit. Ito po, kaya kung sakali man po na kayo ay pupunta dito, huwag mawawala yung konti yung budget para po sa mga gagamitin. Ito naman po yung pinipisil at panilalakis na itinuro ko sa inyo na kahit na hindi kayo nagpupunta dito, tingnan nyo to. Ito na ilalagay ninyo sa matris ninyo. Ito pwede nyo alaga. Itong langis na ito, na ilalagay dito monthly, pwede ninyo alagaan. Ito nakapagbababa ng bakterya. Mga minamahal kang mga tagasunod, kayo po kahit wala dito at nasa malayo, ito rin po ay nagagamit sa mga bata na mga 3 taon hanggang 1 taon. Yung pong hindi po sila gano'ng ma-hospital kasi po lagyan nyo pong langis or tubig, ibomba nyo po ito sa puwet ng bata. Hindi po sila manginginig, makukumbulsyon. Kasi po pag may bakterya po yung mga bata sa loob, nagkakaroon po ng kumbulsyon. Kaya ngayong araw po nito, ito po, ang akin pong inaagapan yung mga taga-malayo na hindi nakararating dito. Kasi po mahirap ang pera. Kaya po sinabi ko sa inyo na ito mahusay. At lalo-lalo na po sa mga may kolon. Ito rin po ang ginagamit. Ito po, lagyan niyo po ng langis na hanggang diyan. Yung pong hindi mga mautot, hindi mataid yan. Diyan po nananawagan ako sa inyong lahat. Buksan niyo ang inyong cellphone. Huwag niyong pabayaan na mabutas ang tiyan nyo. Pag po nabutas ang tiyan nyo, wala na kayo. Naintindihan nyo? At iyon po, hindi na nababalik. At bukod po ron sa arawan, iyon po, nagkakaroon po ng tama ang kabiyak ng egg ng lalaki. Kasi po, nagkakatama. Kasi para rin po yung alambre, may tuloy-tuloy. Para rin po television yun. Para rin po hose ng tubig. Kaya nga ako nagkakaganito, mga minamahal ko nagpapalo sa Facebook. Ito po, hindi makakasama sa inyo. Oo nga po. At ako hindi nagdoktor. Sa 1985 po ako
Puro ito po ang mga pinaliliwanag ko sa inyo. Talaga pong tinatrabaho po ito. Kaya may nagpapunta po rito, may kakayanan silang pumunta. Ito po pananawagan ko ito sa walang hindi makarating dito. Kaya ito po ang bibili nyo sa Mercury. Hindi naman po pwede dito yung matigas kasi kaya ito po napakalambot po nito. Sagot kayo, opo. Kaya ito po unang tilarakay ko sa matres, sa panlabati pa sa bata, sa mga prostate, kung hindi man kayo makarating dito. Ibig ko po sabihin, hindi nyo po magagawa yung nalalaman ko. Makakabawas-bawas. Kaya po yung mga may prostate dyan, uminom po, wag na po kayo magtanong, ganito po, uminom po kayo ng 4 na kutsarang langis, 3 araw na sunod-sunod. Kayo na po magagamot sa sarili nyo. Pagkatapos po noon, umilit kayo ng 2 kutsara. Pagkatapos po noon, 15:30, iinom kayo ng 3. Kasi po yun, yung po inyong pong bituka, ibig sabihin yung host, dumudulas, bumababa ang bakterya. Sa madalit salita po, kaya po ako nagpapaliwanag sa araw at oras na ito. Hindi po sa akin kapakanan to. Nakita nyo naman po ang aking kaiidaran. Siyempre, nagmamahalang po ako sa inyo. At ito naman po ang lapatiba, kung malakas ang loob ninyo, wari mo, nanggaling kayo dito, or hindi kayo nanggaling dito. Lalo-lalo na yung wala na kayong magawa, hindi dapat yung intayin nyo na lang yung paglubahan ninyo. I-follow up nyo, subukan nyo yung aking nalalaman. Sinasabi ko ba naman at nagtatapat. Ang laman po ng labatibang ito, tubig lamang na maligamgam. Ito po, water bottle. Kaya po ito, masasabi ko sa inyo, hanapin nyo, umorder kayo kung saan kayo makaka-order. Pero titignan mo din ninyo, yung o-orderin ninyo. Meron pong labatibang hindi po magagamit, bibili nga lang nyo po ang forma. Kaya po ang bibili nyo po yung malambot. Iba-iba po ang presyo nito, hindi po isa. Kanya-kanya po tayo ng negosyo, kanya-kanya po tayo ng nalalaman. Sagot kayo, opo, kaya po ang aking tinalakay sa inyo, yung po mga may prostate, hindi po pababayaan ng langis. So, yung mga senior citizen, yung hindi mga matai dyan, gumigibig ako sa inyo hanggang ako man lang nakapagsasalita. Ito ang mother pa rin, magmamali sa akin. Maghanda sa bawat bahay, hindi masama ito. Kasi ito, gamot. Pag ito may pinasok niya sa tiyan, lumalabas din ito. Kagaya nung kayo ay mga ubong-ubo, mga kapatid, nananawagan ako sa inyo, hindi puro injection, gamot. Oo, nagpapatulong tayo sa ospital, sa doktor. Pero gumawa din kayo, kumilos kayo. Bumili po kayo halagang 100 piso na ampalaya. 10 tali po yun, 10 piso, ewan ko lang po, may 20 ang tinda. Ngayon, kumuha po kayo ng 3, tapos po yun, himayin niyo po yung dahon, hugasan niyo. Lamukutin niyo po yun, ibig po sabihin, pisain niyo yun. Yun po, iinumin niyo sa umaga, yung lahat ng mihingal. Lahat ng mihingal, hindi po pwede na yung pang ano lang ang gagawin niyo. Gawin niyo po yun. Maka 3 araw kayong sunod-sunod para kayong bata. Pag po kayo uminom ng ampalaya, tandaan niyo po, miya-miya po, sasalakay na po yung inyong plema, napakadulas. Sa loob po ng 3 araw, patitignan niyo po ang kaginawahan. Hindi niyo iintayin, aabangan ng karamdaman. Kaya maganda po ang aking mahiwagang paliwanag sa inyo, kawa ng Diyos, sa umagang ito. Magsama-sama po tayo hanggang tayo nabubuhay. At ang akin naman Facebook ay lumalaganap sa inyo. Hindi man kayo makarating dito sa akin, naririnig niyo po ang araw-araw kong ginagawa. Kaya po, at sasabihin ko rin po sa inyo, ang mga tao po na aking ginagamot, di papel. Lahat po ng aking ginagamot, di papel. At saka po, ang lahat po ng aking ginagamot, nire-record ko po dito sa amin, araw-araw. Hindi ko po binababayaan ang mga taong nakarating dito. Basta po, sumalta sila sa pinto ng St. Joseph. Naipagdasal ko po sila, napayuhan ko po sila, bahala na po sila sa kanilang pagsunod. Di po ba napakaganda ng uwagang ito? Palakpakan niyo naman si Mother Marie. Ang aking mga mabibisang paliwanag aking mga anak mo. Okay. O ito naman po, yung pong mga may dugo-dugo ang bituka. Hawakan mo nga. Yung pong mga dumudugo ang bituka, ito po kasi
karaniwan ko pong ginagawa dito araw-araw. Yung pong naririyan na mahapding-mahapde na nagkain ng mga masasyadong yung sichirya. Kumuha po kayo ng isang basong tubig na mainit. Hindi maliit na baso, yung normal. Lagyan nyo ng mainit na tubig na kulo. Tapos, lagyan nyo po ito ng 4 na kutsarang harina. Lagyan nyo po ng 1 teaspoon na star margarine. Pagkatapos po noon, kumuha po kayo ng isang itlog, itapon nyo yung klaro, yun lang pula. Tapos po, bumili kayo sa yung condensed na gatas na malapot. I-mix nyo po yun. Mga 6 na araw po ninyong iinumin. Yung po mga gasgas ng bituka ninyo, magagamot. Yun po ang tawag ko doon, Boscasil. Binoboscasil po ang bituka. Hindi po sa pamamaraan ng aking nalalaman. Marami po akong nalalaman na imposible. Kaya po kung sakali man at kayo naririyan at nagpaplano na eto naman po ang aking langis na sinasabi. Eto po, ginastusan po ng 700. Aka na sa'yo. Ito po, dalawa pong makasawa. Ilan to? 600. Tagapangasinan ni Rep, prostate at sa bituka. Maganda po silang maglangit. Ayan. Kaya po dito, ang lahat ng tao, ito naman po, halagang 500. Ito po 4 na oras na ginatungan. Kaya po, masasabi ko sa inyo, kung kayo may kakilala, magpagawa kayo, bayaran nyo na po ng 500. Hindi kayo marunong. Hindi po tatanggapin ng 500. Kung isisilay po, mauubusan. 4 na oras po. Kaya po kung sakali man kayo nagpupunta dito, laging alerto ang nyo, may konti pong gastos. Ito po, tapatan ako sa inyong pagsasalita na ako'y sa Facebook. Hindi niyo na po itatanong sa akin kung magkano ibabayad. Kung magkano po ang inyong makakayanan sang-ayon. At ganito po, hindi po lahat na nagpapagamot dito may pera. Nagpunta na nga po dito sinandar. Kaya ako naman po nakalaan sa inyo. Kaya mga kapatid na pupunta dito, magbabaon kayo ng konting kanin ninyo. At kung minsan, sa paghihintay nyo, siyempre aawa naman ako sa inyo, nagugutom kayo. Kahit paano, meron tayong pagsasalu-saluhan na kung kayo may dala, baka kung may ulam, makaulam pa kayo. Kaya huwag kayo mag-alala, Mother pa rin, lagi nakaalalay sa inyo, na naniniwala ako sa kailan, naedad na ako, pasalamat nga po, nakarating ako na 85, marami nga po diyang 85, wala na, ako po, eto pa, talaga pong binabaraso po ko ang mga tao, kaya po kayo, ang tangi kong maipapayo, ngayon, eto po sa umagang to, kung merong nagagalit sa inyo, huwag niyong papatulan, palakpakan nyo, at kayo na may mag-iingat sa kalaban. Number 2, sagot kayo. Number 3, kung sakali na mga asawa niyo matitigas ang ulo, pagpasensyahan niyo na. Iyan ang pasangkuros ninyo. Hindi niyo pwedeng iwanan ang inyong pamilya. Kagaya ng iba, puro kalukutan ng iiwanan mo 4 mong anak, kawawa naman. Kayong dalawa naghigantihan. Sino magpapasa ng sakripisyo? Ang anak ninyo, lumuluha. Kaya ngayong umagang ito, di po ba, napakaganda. Mag-isip-isip naman kayo. Kung pinasok niyo may hirap, pasanin niyo ang kalbaryo. Dahil iyan. Maghintay kayo, magdasal kayo. Ang Diyos ang bahala. Basta pag merong masama, iyak na lang kayo. Huwag kayo patatalo. Sabihin niyo lang, Diyos ko, ikaw po ang maghari sa aking isip. Lalo yung walang pera. Walang makita ano pa man. Yung lalo yung mga dinadialysis, puro sakit ang pagsubok. Magdasal kayo. Tandaan nyo, may maibibigay sa inyo. Hindi ko na po pakahabaan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung lahat ng nakararating dito, huwag niyong pababayaan ang inyong katawan, ang kalusugan, lalong-lalo ang inyong bahay, ang inyong minamahal. Lahat na. At ingatan nyo rin ang inyong hanap buhay. Huwag kayong absent ng absent. Kasi kung minsan, iyan ang pinagmumulan ng pagtanggal sa trabaho. Nagmamahal ako sa lahat na nagpe-Facebook na sumusunod sa kasaysayan na heto na naman ako, prostate, bitubuka, prostate, sa sikmura, sa dede. Kasi ito pa sasabihin ko sa inyo, kapag kayo naglilinis ng inyong matres at inalagaan nyo yan, kahit hindi kayo makapunta dito at hindi nyo kaya bumili nito ang akin sinasabi, ito sinasabi, maglagay kayo sa tasa ng langis, 4 na kusara, pisaan nyo sa bulak,
At saka humiga kayo, at saka nyo, sap na ng unan yung baywang nyo, lagyan nyo ng langis, diligin nyo. Sagot kayo, opo, diligin nyo kahit monthly. Babay po. Walang pakay, babay na po, babay po. Oh, ayun, di ba maganda? Sagot kayo.